Ngayon mga paps, ituturo ko kung paano tanggalin ang gulong o kaya itong tambucho. Kapag magtatanggal kasi tayo ng gulong mga paps, kailangan natin tanggalin itong pipe bago natin matanggal yung itong arm niya tapos yung gulong. Hindi kasi pwedeng diretso tanggalin itong gulong mga paps. Papansin niyo, ayan nakakonect dito sa arm itong pipe. Kaya naka-attach siya, kaya kailangan natin tanggalin. So sa pagtanggal naman ng pipe mga paps, kailangan lang naman natin na tools is gis. Kailangan ng gis. Susungkitin natin. May dalawa kasi doon. Tapos kailangan natin ng 14 para dito. Dito sa ilalim, yung sa may pinagkakabitan ng tambutso mga paps. Nakikita ba yan sa video? Ito mga paps, ito. Isa. Lulusot mo lang dito yan. Isa, gis yan kailangan para swak. Tapos dalawa. Pangalawa dito sa kabila. Kita ba yan? Ayan o. Yan. So kailangan natin ng extension. Kasi kapag wala kang extension, hindi mo mailulusot. Kaya mapansin niyo, meron tayong gamit nito. Ayan, extension. Pero medyo maiksi ito. Kaya kailangan mas mahaba. Ito, meron naman tayong mahaba mga paps. Kung meron ka naman ng ganito, T, mas maganda. Para mas mailulusot mo siya, mas madali. Ang problema sa akin kasi mga paps, 8 itong gamit ko dito. Kaya gagamit tayo ng ratchet tsaka extension. Medyo mahirap lang magtanggal dito sa ilalim mga paps kasi kailangan yumuko. Yan. Pag nakayuko naman na kayo, kitang-kita na ninyo. Ang hirap ko lang i-focus dito sa video eh. Yan. Dali lang. Tapos kabila, luwag lang. Yan. So pag naluwagan nyo, madali na. Pwede nyo nga lang hindi gamitin yung ratchet. Kamay na lang. Mas madali na luwagan. Yan. Inuuna natin tanggalin ito mga paps. Kasi kapag tinanggal na natin dun sa may arm niya, baka mapersa yun dito, magkaroon pa ng damage. Kaya dapat inuunang tanggalin to para pag natanggalan natin sa arm is bababa na lang din ito. 1 down mga paps. Ito lang itatanggalin ganito lang mga paps. 2 ganito lang. Isa na lang, last. Yan. Ang hirap yung muko. After natin matanggal dun sa may pipe itong 2 to, is dito naman. Ang kailangan lang naman natin dito mga paps is 14 or 14. Dalawa yan. Isa dito sa baba, tsaka sa taas. Ganito lang kasimple magtanggal ng pipe mga paps. Pag magpapalit kayo ng pipe, so counterclockwise, medyo medyo maigsi kasi yung handle mga paps, kaya nahihirapan akong pumirsa. Wait. Ayun. So after mo maluwagan ng konti ito mga paps, sa kabila naman. Ganun na kasi ang diskarte ko sa pagtatanggal ng mga bolt. Lahat niluluwagan muna bago totally tanggalin isa-isa. Dito madali na sa baba kasi lalagay ko lang yung persa ko sa baba. Ayun. Pagod na daddy. Pwede ko nang totally ilusin to. Ayun, di ba? Bumaba na. Dali na yan. Pwede ng kamay. Yan. Unahin ko na lang tanggalin tong sa baba mga paps. Yung taas na lang ang bubuhat pag natanggal ko tong baba. Basta may tools ka mga paps, madali lang. Na-exercise ka pa kapag ikaw ang nag-aayos ng iyong mga motor. Pag marami ka lang naman na free time. Pero pag ikaw ay busy tao, dali mo na lang sa paggawaan. Ang purpose ko mga paps, kaya binabaklas ko ito is tatanggalin ko yung gulong. Papalit kasi ako ng gulong Papansin niyo manipis na yung gulong ko. Kaya maobliga ng palitan. Yun. And then last one. Alalay lang ng konti sa ilalim para mas madali siya matanggal. Yun. Naramdaman ko na loosen na siya. Nauna pa nahulog yung Ayan, hugutin lang ito mga paps. Yeah. Diba? Mas madali na siya ang mahugot. Dito sa ilalim mga paps. Pag naibaba mo naman na yan, i-slant mo lang siya ng konti dito. Yan. Ayun. Tanggal na yung pipe. Diba? Daming carbon, no? Carbon, Dodi. Carbon. At least nilalabas na yung carbon, diba? Goods na goods. Ganda ng gamit natin sa ating click. Ito kasi ginagamit ko mga paps, may share ko lang. Nagagamit ako ng ganito, carbon cleaner. Kaya nilalabas yung mga carbon dito.
mga carbon deposit sa combustion chamber. Goods na goods, oh. Nandito siya. Next mga paps, 14 pa rin yung gamit natin dito. Dalawa naman. 1, 2. Pero unahin na natin tanggalin ito. Ang gamit natin dito ay itong number 24. Ayan. Meron naman tayong power handle. Yun ang gamit natin. Sa pagtanggal ng gulong mga paps, kailangan nakapreno. Kasi sasama at sasama ikot yan eh. O kaya may pigil. Tinatamad na kasi akong ihigpit ulit yung preno. Kasi niluwagan ko kanina yung preno mga paps. Para mas madali ko siya mahugot. Nakalimutan ko nga pala kailangan gamitin yung preno. Gamitin ko na lang itong handle ng rubber mallet. Ang problema ko lang is kahoy ito. Pero at least hindi niya ganun magagasgas yung mugs. Ganyan, sungkit ko lang siya. Pero sana kayanin ng kahoy. Ang mahirap dyan mabali. Kasi usually kapag nagbabaklas ako mga paps, ang gamit ko is preno lang. Lagay mo lang yung bigat mo dito mga paps. Hindi kaya ng bigat ko, mag-anak ko. So ang gagawin natin is papaahin na lang natin. Yun. Diba? Kaya pala. Yun. Nasa na. Ganyan. Ganyan lang mga paps. Diba? Parang ano rin mekaniko mga paps pag ikaw na yung gumagawa ng iyong motor. Saka natin ngayon tatanggalin itong dalawang 14. Counterclockwise. Paahin na lang natin. Oho. Diba? Pag paa pa, ang bilis eh. Tulad ng kanina, paa na lang gagamitin natin. Iyon. Na pagpapawisan sa pinaggagawa. Ako lang kasi ang mahilig maggawa-gawa dito sa motor ko. Ano ko lang naman, ang ginagawa ko, libangan ko lang siya. Pag walang pasok, ayan. Kalikot ng kalikot sa motor. Diba? Parang diba? Kapag motor lover ka is kalikot ka rin ng kalikot ng motor. So, yung dalawang pala nito mga paps na tatanggalin natin is maigsi. Hindi katulad nito. Mahaba yung dalawang tinanggal natin dito. Mahaba yun dito. Yung dito, maigsi lang. Huwag nyong mapagbabaligtad mga paps sa pagkakabit. At may kasamang washer ito. Ayun. Kaso nahulog yung washer. Balik natin para hindi mawala. Yan lang. Tapos, pwede nang hugot yan. Hugutin lang natin. Oops. So, ayun. Hugot lang. Tapos, kailangan inaangat mo pala din pala itong mga paps. Kailangan tanggalin mo to. Parangat mo. Walang, kasi sa gabal siya mga paps. Hindi mo siya mahuhugot pag hindi mo luluwagan ito. So, ang gamit ko dito is number 5. Yung tawag ba dito? Nakalimutan ko tawag dito mga paps eh. Pero basta, yung tools na yan, ay ang hirap. Gamitan natin ng ratchet. Gamitan natin ng extender. Gagasgas mga paps eh. Yun. Tali. Basta mga paps, kapag nagtatanggal ka ng mga bolt, ng mga tornilyo, nilalagay mo lang sa isang lagayan. Para hindi ka mahirapan maghanap mamaya. Diba? Yun. Sa akin kasi sira na to, meron pa dito dapat. Tanggalan nyo lang mga paps para may angat yung ganyan. No? Tapos, pwede nyo lang, pag naangat nyo, pwede nyo lang hugutin. Oo, kailangan pang luwangan yung preno. May tigil pa kasi mga paps, kaya mauobliga kang magluwag ng preno dito sa adjuster nya. Pansin ninyo, medyo maluwag na kasi niluwagan ko na kanina eh. Pwedeng tanggalin nyo, kaya sagad nyo lang sa luwag. Akin, sagad ko na lang. Yun. Pwede na natin hugutin. Ayun o, diba? Mas madali pag niluluwagan yung preno. Kailangan talaga siyang iangat. Ayun! O, diba? Tanggal na. Pagpapalit ka ng brake shoe. Uy! Okay pa naman. Kapal pa yung brake shoe ko. Okay pa naman. Makapal pa yung brake shoe. So, ito mga paps, natanggal na natin. So, ang purpose ko kasi is magpapalit ako ng gulong. So, ganun talaga mag-alaga. Kapag gusto nyo malinis dito, pag tanggalin nyo yung gulong, samahan nyo na ng linis para malinis yung motor. Ayan yun ang akin. Laging sa putikan yung daanan ko eh. Kaya ganyan, hindi ko naabot linisan dyan minsan. So, ganun lang kasimple magtanggal ng gulong mga paps. Sa pagkakabit, ganun lang din ang diskarte. Salpak mo lang. Ganun lang naman mga paps. Sa pagkakabit, salpak mo lang. Okay na, wag nyo lang kalimutan kung saan yung pinaglalagay yung mga tornilyo at kung saan sila nakalagay. Maliit lang yun dito, maigsi.
dito sa kabila, yung nag-holder ng ating pipe is mahaba. 1 hour later. Ito mga paps, nakapagpalit na ako ng gulong. Ito, dinala ko na sa vulcanizing shop. Pinalitan natin. Ang pinalit natin is MRF. Ano to? Zapier ES. At nilakihan ko nga pala yung size niya mga paps. Ginawa kong 110/70 para lumapad siya at medyo bumaba. Ngayon, nilinisan ko na rin para mas makapit yung preno natin. Sasalpak na natin ito. Up, but wait pala, bago natin salpak, lagyan muna natin ng grasa. Ang ginagamit kong grasa mga paps is high temp. Ito, ang purpose ko nito para hindi siya mag-stuck kapag matagal mo siyang hindi mabaklas. Yun yung purpose. Kaya nilalagyan ko nitong high temp na grease. Pinagandahan kasi kapag alaga mo sa grasa, kahit konti lang, manipis lang, kapag nagbabaklas ka, hindi siya ganun kahirap tanggalin. And then, nalagyan na natin ng grasa. Saka na natin siya sasalpak. Medyo bumigat siya. Lumapad eh. Ayun. Angat lang natin ito. Oops. Pulang. Hindi pa. Yun. Yan mga paps. Next mga paps, ito na yung kakabit natin. Itong arm niya. Ayan. Wait lang. Ayan. Huwag yung pinupukpok ng martilyo ito mga paps kapag kayo yung nagkakabit. Para maiwasan yung madamage itong ano niya. Dito sa may transmission box niya. Baka madali yung mga bearing. Laking ano yan, gastos. Pag dyan ang nadali. Sprayan ko lang. Ang purpose lang nito yung para malubricate siya mga paps. Para hindi siya ganun kadali. O para hindi siya ganun kahirap baklasin sa susunod. Continue lang ito mga paps. Tapos, okay na. At nakapagpalit na tayo ng ating gulong. So, dito ko natatapusin ito mga paps. Itong video para hindi na ganun kahaba. Kasi salpak-salpak lang naman ito. Sana may natutunan kayo mga paps sa ating video. And don't forget to click the subscribe button dyan sa baba. Alright!